Nagsisimula ang pelikula sa Gold Coast ng Australia, kung saan dalawang turistang Canadian, si Greg at ang kanyang buntis na kaibigang si Heather, ang dumating para sa isang pakikipagsapalaran sa pagsisid ng pating sa isang lugar na tinatawag na Tucker's Experience. Gayunpaman, hindi nila mahanap ang may-ari, si Tucker, at sa halip ay nakilala nila ang isang kakaibang lokal na tindero na nagngangalang Dave. Binalaan niya sila na isang lalaki ang inatake kamakailan ng isang bull shark sa lugar, na ikinatakot ng mga turista. Sa sandaling iyon, dumating ang may-ari ng atraksyon, si Tucker, at masiglang binati ang mga customer. Tinanong niya kung magkasintahan sina Greg at Heather, ngunit ipinaliwanag ni Heather na magkaibigan lamang sila na naninirahan sa iisang hostel. Habang nag-uusap, napansin ni Heather na may nakakabagabag kay Tucker. Tila kakaiba siyang nasasabik sa katotohanang walang nakakaalam kung nasaan sila, at ang mas malala pa, isang kalapit na aso ang nabalisa at tumahol ng malakas sa kanya. Sa kabila ng hindi mapakali na pakiramdam, sumakay ang dalawang magkaibigan sa bangka ni Tucker at tumungo sa dagat. Sa daan, ikinwento sa kanila ni Tucker ang isang kwento tungkol sa kung paano noong siya ay 7 taong gulang pa lamang, siya ay brutal na inatake ng isang pating. Sa di malamang dahilan, pinakawalan siya ng pating at si Tucker ay naiwan na may malaking peklat na ipinakita niya sa kanila. Di nagtagal, huminto sila sa isang lugar para sumisid at inihagis ni Tucker ang isang balde na puno ng pain sa tubig upang akitin ang mga pating palapit. Pagkatapos ay umakyat ang dalawang magkaibigan sa isang hawla sa ilalim ng tubig kung saan napadpad sila sa gitna ng ilang malalaking pating. Noong una ay kinatatakutan ni Heather ang tanawin, ngunit marahang pinakalma siya ni Greg sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang braso. Dahil sa kanya, unti-unti siyang nakahinga ng maluwag at nagsimulang masiyahan sa kanyang naranasan. Para sa akin, walang nakaka-relax sa nakikita ko rito. Pagkalipas ng ilang minuto, muling lumitaw ang dalawang magkaibigan, tuwang-tuwa sa karanasan, at nagpasalamat kay Tucker para sa di malilimutang pagsisid. Gayunpaman, naging nakakatakot ang lahat nang biglang tinusok ni Tucker si Greg ng kutsilyo bago ito ihagis sa dagat. Ang kawawang si Greg ay nilamon ng mga pating, habang si Heather ay walang nagawa kundi sumigaw sa takot habang pinapanood ang brutal na tanawin. Kinabukasan, ipinakilala sa atin ng isang Amerikanong surfer na nagngangalang Zephyr, na naglalakbay sa lugar ng mag-isa. Maya-maya, huminto siya sa isang lokal na supermarket kung saan napansin niya ang isang binata na humihingi ng mga jumper cable sa cashier, ngunit sinabihan siyang wala na itong stock. Pagkalabas, inubos ni Zephyr ang kanyang inumin at palihim na kumuha ng isang ice cream na ipinasok niya sa kanyang inumin na ninakaw niya mula sa tindahan. Pagkatapos ay nilapitan siya ng parehong lalaki kanina na nagngangalang Moses at lumabas na nahuli siya nito na nagnanakaw. Hiniling niya na hiramin ang mga jumper cable nito at nang tumanggi ito, pinagbantaan siya nito na irereport siya dahil sa pagnanakaw sa tindahan. Nainis si Zephyr sa kanyang pagpupumilit, ngunit atubili siyang pumayag at hinatid siya nito sa kanyang sasakyan na nakapark sa medyo malayong lugar. Nang marating nila ang kanyang sasakyan, tinulungan siya ni Zephyr na paandarin ang sasakyan gamit ang mga cable nito. Habang naghihintay sila, nagsimula ang dalawa ng isang pag-uusap at nalaman ni Zephyr na mahilig din si Moses sa surfing. Hindi nagtagal ay natuklasan nilang pareho rin sila ng hilig sa musika. At ang parehong interes ay nagdulot ng agarang koneksyon sa pagitan nila. Nang gabing iyon, naging malapit ang dalawa sa van ni Zephyr na nakaparada sa labas ng bahay ni Moses. Pagkatapos, tinanong ni Moses si Zephyr kung bakit mahilig siya sa surfing at ipinaliwanag niya na para siyang isang malayang espiritu, isang taong lumalaban sa sistema. Malinaw na nabighani si Moses sa kanya, kahit na iyon ang sagot ng bawat surfer sa tanong na iyon at gumising ng maaga para maghanda ng almusal para sa kanya. Gayunpaman, nang bumalik siya sa van, natuklasan niya na nakaalis na si Zephyr na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Sa ibang lugar, dumating si Zephyr sa parking lot ng isang beach para mag-surf, ngunit agad niyang napagtanto na ang kanyang fin key ay aksidenteng itinapon ni Moses kanina habang sila ay magkasama. Wala siyang napansing ibang tao sa paligid maliban sa isang nag-iisang trap at nagpas siyang tingnan nito, umaasang makahanap ng isang bagay na magagamit niya. Nang sandaling iyon, bumalik ang may-ari ng trap na nagpapakita na siya ay walang iba kundi si Tucker. Matapos malaman na kailangan niya ng fin key, iniabot niya ito sa kanya at nagmaneho palayo sa lugar. Kalaunan, nakatanggap si Zephyr ng mensahe mula kay Moses na labis na nalungkot dahil umalis ito nang hindi nagsasabi, kaya sinabi niya rito na nasa dalampasigan siya para mag-surf. Sa kasamaang palad, habang abala siya sa kanyang telepono, biglang umatake si Tucker mula sa likuran at tinakpan ang kanyang ulo ng bag hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay isinuksok niya ito sa isang malaking maleta sa likod ng kanyang trap at nagmaneho palayo. Kinabukasan, dumating si Moses sa parking lot ng dalampasigan at nakita ang van ni Zephyr, ngunit wala na ito. Tinawagan niya ito,
ngunit narinig niya ang pagtunog ng telepono nito sa loob ng sasakyan na nag-iwan sa kanya ng matinding pag-aalala. Samantala, nagkamalay si Zephyr at natagpuan ang kanyang sarili na nakaposa sa isang kama sa bangka ni Tucker. Nakahiga sa malapit si Heather na kahit papaano ay buhay pa matapos mabihag ng ilang araw. Sumigaw ng tulong si Zephyr na natataranta, ngunit sinabi ni Heather na wala ng pag-asa dahil na-stranded ang bangka sa gitna ng dagat. Sa ibang lugar, papunta na si Moses sa trabaho at napansin niyang hinihila palayo ang van ni Zephyr na lalong nagpabahala sa kanya. Tumungo siya sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pagkawala nito. Ngunit nagduda ang opisyal matapos malaman na mga 11 oras pa lamang na nakilala ni Moses si Zephyr. Nag-aatubili siyang sumang-ayon na maghain ng ulat, ngunit nang tanungin ng apelyido ni Zephyr, nahiya si Moses na aminin na hindi niya ito alam. Pagbalik sa bangka, nagsalita ang dalawang babae sa isa't isa at inamin ni Heather na pinagsisisihan niya na hindi niya pinakinggan ang kanyang ina bago umalis. Inihayag ni Zephyr na siya ay isang ulila na nagkaroon ng magulong pagkabata at gumugol pa ng panahon sa kabataan. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Zephyr ang isang alambre sa bikini ni Heather at hiniling dito na ipasa ito. Walang pag-aaksaya ng oras, ibinigay ito ni Heather, kaya't nahila ni Zephyr ang alambre. Nang gagamitin na niya ito para buksan ang lock sa kanyang posos, pumasok si Tucker na may dalang pagkain at tubig. Mabilis na itinago ni Zephyr ang alambre at uminom ng tubig, habang si Tucker ay nagkukwento tungkol sa kanyang pagkahumaling sa buhay dagat. Pagkaalis ni Tucker, sinubukan ni Zephyr na buksan ang lock sa kanyang posos. Ngunit ang dalawang babae ay nagsimulang mahilo at nawalan ng malay, na nagpapakita na si Tucker ay naglagay ng pampatulog sa kanilang tubig. Nang magkamalay si Zephyr, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan sa kubyerta at napansin ang isang kamera sa malapit. Inihayag ni Tucker na plano niyang kunan ang kanyang susunod na palabas habang ang isang walang malay na si Heather ay nakatali sa isang crane, handa nang maging bahagi ng palabas. Casual niyang ginupit ang isang hibla ng buhok ni Heather, dahilan para magising ito, sumigaw. Hindi pinansin ang kanyang desperadong sigaw, ibinaba ni Tucker si Heather sa tubig. Naiwan siyang nakabitin sa kalahati sa ilalim ng tubig. Nagmakaawa ang dalawang babae na tumigil na, ngunit hindi pinansin ng psychopath. Ilang sandali pa, lumitaw ang ilang pating at marahas na pinunit si Heather, habang si Zephyr ay nagsimulang sumigaw sa takot. Itinala ni Tucker ang buong pagsubok bago bumaling kay Zephyr at sinabi sa kanya na siya ang susunod niyang biktima. Kalaunan, bumalik si Zephyr sa kanyang selda, kung saan inukit niya ang sarili niyang pangalan at ang kay Heather sa dingding. Pagkatapos ay napansin niya ang hindi mabilang na iba pang mga pangalan na nakatago sa ilalim ng nagbabalat na pintura na nagpapatunay na si Tucker ay maraming biktima na ang napatay bago sila. Kinabukasan, bumalik si Tucker na may dalang mas maraming tubig, ngunit sa pagkakataong ito, sinasadya ni Zephyr na itapon ito at galit na sinabihan siyang lumayo sa kanya. Bahagya na hindi gumanti si Tucker at mahinahon niyang iminungkahi na gamitin niya ang balde na naiwan niya bilang palikuran. Habang paalis si Tucker, nakaisip si Zephyr ng isang ideya at napagtanto niya na ang hawakan ng metal mula sa balde ng palikuran ay maaaring gawing sandata. Maya-maya, bumalik ang psychopath habang nagpapanggap siyang natutulog at lumapit na may dalang siring upang patulugin siya. Sa pagkakataong ito, lumaban si Zephyr at sinaksak siya sa leeg gamit ang matalas na piraso ng metal. Habang nahihilo si Tucker sa sakit, kinuha niya ang mga susi nito at binuksan ang kanyang posos, ngunit sa kabila ng sugat, hinabol siya ni Tucker at nagawang magturok ng tranquilizer sa kanyang binti. Matapos sipain si Tucker palayo, sumugod si Zephyr sa radyo at desperadong humingi ng tulong, ngunit walang tumugon. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang bangkang pang-party sa di kalayuan, kaya't inihagis niya ang kamera ni Tucker sa dagat at tumalon. Gayunpaman, mabilis na umepekto ang tranquilizer, na nag-iwan sa kanya na masyadong mahina para lumangoy ng malayo. Nawalan siya ng malay, habang kalaunan ay naabutan siya ni Tucker at kinaladkad siya papunta sa bangkang pang-party. Kinabukasan, patuloy na hinahanap ni Moses si Zephyr kasama ang mga pulis at lifeguard, ngunit wala silang nakitang bakas niya. Kalaunan, habang sinusuri ang mga kuha ng security camera mula sa parking lot, napansin ni Moses ang isang trap na palayo sa parehong lugar kung saan nawala si Zephyr. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang logo na may nakasulat na Tucker Experience. At agad na tinawagan ang numerong nakalista sa website nito, ngunit walang sumasagot. Dahil walang ibang lead, nagpa siya si Moses na bisitahin ang bangka ni Tucker habang si Tucker ay nasa bayan na bumibili ng bagong kamera. Pagdating sa bangka, nakarinig si Moses ng mga mahinang ingay mula sa loob na agad na nagpapataas ng kanyang hinala. Binasag niya ang isang bintana upang pilit na pumasok sa loob at kalaunan ay natagpuan si Zephyr na nakatali na nag-iwan sa kanya ng gulat. Matapos tanggalin ang duct tape sa bibig ni Zephyr, agad niya itong sinabihan na tumawag ng pulis
Kaya pumayag si Moses at nagmadaling umakyat sa taas para tumawag. Ngunit bago pa man makausap ni Moses ang pulis, bumalik si Tucker at brutal na inatake siya. Nagkaroon ng matinding away ang dalawa, kung saan muntik nang mapatay ni Moses ang matandang lalaki. Sa huling segundo, biglang sumulpot si Dave sa likuran ni Moses at nawalan nito ng malay sa pag-aakalang may kausap siyang nanghihimasok. Ngunit agad na natakot si Dave nang marinig niya si Zephyr na umiiyak at tinanong kung ano ang nangyayari, kaya't ibinaon ni Tucker ang isang palakol sa ulo ni Dave nang walang pag-aalinlangan at agad itong pinatay. Kalaunan, sina Moses at Zephyr ay magkasamang nakakulong sa loob ng selda, kung saan humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito nailigtas, ngunit pinuri siya ni Zephyr sa pagkakaroon ng lakas ng loob na habulin siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit umalis ito nang hindi nagsasabi ng umagang iyon. Sumagot si Zephyr na mas mabuti para sa kanya na mag-isa, ngunit hindi sumang-ayon si Moses. Iginiit na walang sino man ang tunay na mas makakabuti kung mag-isa. Nang sandaling iyon, nag-ambala sila ni Tucker, na pumasok sa selda na may dalang harness. Kalaunan, itinali ni Tucker ang nanghihinang si Moses sa crane at lumala ang kanyang kondisyon dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Nakatali si Zephyr sa isang upuang malapit habang muling inaayos ng psychopath ang kanyang kamera. Habang ibinababa ni Tucker si Moses sa tubig, desperadong nagmakaawa si Zephyr na gamitin na lang siya na nangangatwiran na taga roon si Moses at ang kanyang pagkawala ay tiyak na magdudulot ng investigasyon ng pulisya. Hindi pinansin ni Tucker ang kanyang mga pakiusap, kaya sinabihan ni Zephyr si Moses na manatiling tahimik at ginawa nga niya. Sa gulat ng lahat, ang mga pating ay lumalangoy nang hindi siya inaatake. Sa galit, hinila ni Tucker pabalik si Moses sa bangka at paulit-ulit siyang sinaksak, umaasang maakit ng dugo ang mga pating. Naghanda siyang ibaba itong muli sa tubig, ngunit naputol ang kanyang plano nang lumitaw ang isang helikopter sa itaas. Kaya napilitan si Tucker na iwanan ang kanyang ginagawa at mabilis na itinago ang kanyang mga bihag bago pa sila makita ng eroplano. Pagbalik sa selda, dumudugo ng malakas si Moses at maaaring hindi na siya mabuhay ng matagal. Kaya sa desperasyon, sinubukan ni Zephyr na pakawalan ng kanyang kamay, ngunit hindi nagtagumpay, gumamit siya ng mas matinding hakbang, sinadyang baliin ang kanyang hinlalaki sa pamamagitan ng pagkagat dito ng buong lakas na nagbigay daan sa kanya upang makawala ang kanyang kamay mula sa posas. Kalaunan, nang bumalik si Tucker sa silid, hindi niya nakita si Zephyr dahil nagtatago ito sa likod ng pinto. Pagkatapos ay ikinulong niya ito sa loob ng silid at tumakbo palayo na napilitan si Tucker na mano-manong buksan ang emergency hatch. Sa kabilang banda, sinubukan ni Zephyr na paandarin ang bangka, ngunit pinatay ng psychopath na nakatakas ang kuryente. Pagkatapos ay napansin niya ang isang malaking grupo sa baybayin at nagpa siya na magpaputok ng flare upang humingi ng tulong. Ngunit naantala siya ni Tucker. Pagkatapos ay nagtago si Zephyr sa kusina at nakakita ng daanan palabas ng bubong. Muling lumapit sa kanya si Tucker, kaya hinampas siya ni Zephyr ng malakas gamit ang isang kawali at tinusok ang kanyang palad gamit ang isang kutsilyo bago sumugod palayo. Pagkatapos ay buong tapang siyang tumalon sa dagat at lumangoy patungo sa baybayin, ngunit sa kasamaang palad, hinabol siya ni Tucker gamit ang kanyang speedboat, naabutan siya at sinakal hanggang sa mawalan siya ng malay. Maya-maya, nagising si Zephyr na nakabigti sa harness. Habang nakatali si Moses sa isang upuan sa pagkakataong ito, ibinaba ni Tucker ang kalahati ng katawan ni Zephyr sa tubig, inaasahan na atakihin siya ng mga pating. Gayunpaman, nakakagulat na hindi rin nila siya pinansin, at napansin ni Tucker ang isang napakalaking puting pating na papalapit, tinakat ang mas maliliit na pating at itinaboy sila. Inihagis ni Tucker ang isang harpoon sa malaking puting pating, ngunit hinawakan ng napakalaking mandaragit ang kawit at lumangoy palayo. Sinamantala ang pagkakataon, hinawakan ni Zephyr ang lubad na nakakabit sa kawit at sinimulang hilahin ang sarili pataas. Bigla siyang tinakat ni Tucker, dahilan para mawalan siya ng kapit at mahulog sa tubig. Habang lumalangoy, humarap si Zephyr sa napakalaking puting pating at natakot. Naghanda siya para sa isang atake, ngunit sa kanyang pagkabigla, lumagpas ang pating sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Kasunod nito, mabilis na umakyat pabalik si Zephyr sa bangka, kumuha ng baril na harpoon na ginamit niya upang barilin si Tucker sa tiyan. Agad na nahulog sa tubig ang psychopath at dahil sa takot, lumangoy siya upang makasakay sa kanyang bangka, ngunit hinila palayo ng malaking puting pating. Pinanood ni Zephyr ang pating na lumutang palabas ng tubig habang si Tucker ay nasa mga panga nito bago marahas siyang nilamon. Pagkatapos ay lumayo ang pating mula roon, ngunit ang lubad na harpoon ay pumulupot sa bukong-bukong ni Zephyr at hinila siya papunta sa tubig. Si Moses, na nanonood sa nakakatakot na eksena, ay sumigaw ng napakalakas kaya't nawalan siya ng malay. Tila nawala na ang lahat ng pag-asa para kay Zephyr, ngunit sa huling sandali, nakawala siya at nagawang umakyat muli sa bangka.
Matapos ang bangungot, nagsindi si Zephyr ng flare na nakita ng isang kalapit na bangka na agad na sumugod upang iligtas siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang gisingin si Moses, ngunit hindi ito tumugon na nagdulot sa kanya ng takot sa pinakamasamang bagay. Labis na nalungkot, inamin ni Zephyr na dati ay naniniwala siyang walang para sa kanya sa lupa, ngunit ngayon ay may isang bagay na siya nga. Nang makita kitang sumisigaw ng ganyan, alam ko na. Sa sandaling ito, nagising si Moses, masayang narinig ito, at si Zephyr ay ngumiti at tumawa ng may ginhawa, at pagkatapos ay nagbahagi ang dalawa ng isang taos-pusong ngiti habang nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.